to go. Ayan, pauwi na tayo. Tapos na naman ang panggabing duty. Kailangan ko na magsuot ng gloves. Ayan. Oops, parang mahuhulog itong camera natin. Hindi siya maipit. Buti na lang nagata ko siya. Yan, maliwanag na. Medyo maganda-ganda yung view. Alright. Buti hindi masyadong kalamigan. Dahan-dahan lang ang takbo ko. Ang hirap pag malamig kasi. Ayan, nakatawid na tayo sa kabilang kalsada. Buti naman. Ay, naririnig nyo ba yung hampas ng hangin? Napakalamig. So, ayan, pauwi na tayo. Natapos na naman ang panggabing shift ko sa work. Ayan, salamat pala kay Artman21 at binantayan niya ako kanina kagabi. Ayan, dun sa ating live stream. Nakita niya siguro zero lahat yung nandun sa watchlist. Wala nanonood. Tulog lahat ang tao sa Pilipinas. At hindi lahat siguro ng mga kamag-anak ko nanonood ng YouTube kaya naghahanap nga ako ng mga internet shop para bayaran ko na lang sila panoorin yung live stream natin. Kada magla-live ako babayaran ko sila. Pwede kaya yun, no? Yan, para dumami yung watch hours natin. Yung ibang vlogger kahit paano kumikita sila, di ba? Tayo nandito na tayo sa Canada, wala pa rin. Sarap ng buhay nila. Pero alam nyo, mahirap din talagang mag-vlog. Tulad yan, kung wala ka rin cameraman, sila talaga may panggastos silang pambayad ng cameraman, editor. Yan, may taga-edit pa sila. Siyempre, mayroon din silang mga may scout, yung mga iba nag-scout po sila ng content. Pag solo flight ka lang, katulad nila
Hungry Syrian, yan, si Will Danovich. Ayan, sanay naman sa filming yan, mga nag-aral talaga sa filming at saka ano, magaling sila mag-set up ng kanilang mga vlog. Hindi katulad sa atin. Sarap siguro, no? Maraming nanonood sa'yo at saka yan, nagbibilib sila sa mga vlog. Kaya ano lang, upload lang ng upload kahit wala nang edit. Parang si Makimoto lang yan. Yan, madalas kong pinapanood yung mga vlog ni Makimoto. Sinwerte rin yung batang yan. Sana umaga ako nag-start na mag-vlog. 2015 pa ito YouTube account ko. Kung alam ko lang noon pa sana. Ganun talaga. Mayayain pa tayo sa camera noon. Hindi rin ako nagsasalita. Kaya siyempre hinahanap ng mga manonood yung parang may kausap ka, di ba? Ayan. Eto, ganito yung buhay namin sa Canada. Dito yung trabaho sa panggabi, walang night differential. Ang ano mo lang is bi-weekly yung pasahod. So pag nabuo mo yung 40 hours na working time, kahit anong araw yan, doon pag lumampas ka na ng 40 hours, doon pa lang yung nila babayaran yung overtime pay. Pag mababa sa 40 hours, walang overtime pay yan. Hindi ka mukha sa atin, 8 oras lang ang working time allowed. Tapos the rest overtime na. Kunyari mga 9 hours ka na nagtatrabaho, parang mga security guard, 12 hours sila. Lakas pa rin ang hampas ng hangin. So balita ko sa Friday, parang magkakaroon ng negative temperature, below zero ang temperature, freezing point. Kaya ayan, mga kababayan natin dyan sa Toronto na nasa Canada, ayan, stay safe and stay warm. Huwag kalimutan magdala ng mga panlamig. Ako ngayon lang ako nag-scarf, gumamit ng scarf kasi naramdaman ko kahapon nung sumabit yung lalamunan ko. Hindi na ganun pala yun. Tapos bumanat pa tayo ng kanta-kanta kahapon. Wala lang, trip ko lang kumanta. Ayun. So tatawid na tayo dito. Allowed na. Ayan. O diba? Tapos hintayin ko na lang na allowed din. Ayan. Nandito tayo sa Brook. Biglang liko siya. At muntik na ako. Ayan, pababa to. Kaya may kasunod pa pala ako. Magalit pa. Hinto ka rin dyan. O, tingnan mo, babanat ka tapos hihinto ka eh, no? Galit siya niyan. Sign yun na nagalit siya sa akin. Mabagal yung takbo ko. Pero wala siyang magagawa, bike lane free. O, diba? Kita nyo yun, may sign ng bike. Ayan.
Dapat hinto tayo dito. Tayo rin kasi pasaway din ako yung pag minsan. Kaya wala lang. Mahirap din yung mga traffic rules dito. Kailangan habang kahit na bike pa lang, kahit e-bike lang yung minamaneho ko, kailangan dinidisiplina mo na yung sarili mo. Kasi pag nasanay ka na balasubas ka, tsaka hindi ka pasaway ka, baka pag nag-drive ako na ng sasakyan may palaging huli. Hindi mo alam may mga hidden camera itong mga streets. Mas malaking violation yun. Minsan ano nila yung lisensya mo, hindi ka na makakapag-drive pag marami ka ng demerits. Yan. Nandito na tayo sa tulay ng GO train itong mga to papuntang Mississauga. Yan din yung tulay na mga relays ng tren. Ay grabe, ang lakas ng hangin. Naririnig nyo ba? Hindi ko na-chinyan itong camera ko. Sana tumatakbo naman ng mabuti hanggang makarating tayo sa bahay, nasa apartment. Half-degree ng mata ko. Yan. Walang araw ngayon. Para akong nahihilo na yung, alam mo yung nagdadrive pa na inaantok, parang hinihele ka. Ganun ang nararamdaman ko ngayon. Kalahati ng utak ko lang gumagana. Mayroong ganun Oo, na-preserve yung harapan ng utak ko. Kaya naantok na. Alright, salamat sa Diyos at day off ko na mamaya hanggang kailan ba? Saturday may pasok na ako, saka Sunday pang weekend ang trabaho natin. Nabalan na ako. Ito mahirap sa mga 3-wheeler, pero buti na lang di ako bumalandra. Ayan. Ang lakas kasi mayroong air tunnel na kaya malakas ang hangin. Ayan. Ito na yung flying saucer ng UFO. Pusang maitim meron. Tutulog pa sila Rio, yung neighbor namin malapit sa mailbox. Ayan. Diba? Yeah. Ayan. Hinihintay ako ng mga squirrel. Maamo itong mga squirrel na to. Naglalaro sila. Tinitingnan ako. Ayan. Panoorin natin muna sila. Ayan. Huwag mo kaagatin Nangyayari mo lumalapit sila sa mga tao. Uy! Basta dyan. Hindi pa tapos ng park namin. Yung iba kinakain nila yan. Pero yung mga nasa shoot na dito kasi hindi ba
naglalaro. Meron dyan kamukha ko. Putol ang kamay. Ang bali pala, hindi pala putol. Bali. Nandun. Ito yung sa baba ng building na binibidyo ko madalas. Sa panunood at sana'y enjoy kayo.